Alam niyo, sa buhay na to, meron po mga problemang ang hirap-hirap harapin. Tama po ba? Naka-experience na ba kayo nun? Yung problemang ang hirap harapin. Naalala ko tuloy yung isang quote na may pagka-joke siya. May problemang mahirap harapin. Sabi dun sa quote na yon, you cannot face the problem if the problem is your face. Di ba? Ang hirap harapin yan. Kung ang problema mo ay yung mukha mo, patawa lang naman ho yan. Sa katotohanan, mahirap harapin yung problemang hindi mo nakikita. Yan po ang mahirap. It's hard to face the problem if the problem is unseen or you cannot see the problem. Alam niyo po, nitong mga nakalipas na taon, meron po tayong kinaharap na problema, mabigat. Ito po yung COVID. Bakit po siya naging mabigat na problema? Hindi natin nakikita yung problema. Hindi natin nakikita kung yung kausap natin may virus. Hindi natin nakikita sa hangin kung tayo ay matatalsikan ng virus at mahahawa. Kaya napakahirap po nung 3 taon na yun. Yung pinagdaanan po natin, it's so difficult because it's hard to face a problem that you cannot see. Ang hirap harapin ang problemang hindi mo nakikita. At alam niyo po, bilang mga Kristiyano, meron po tayong problema na hindi natin nakikita, si Satanas. Satan is not seen with our very eyes. Ang good thing ay ganito. Si Satan kita ni Lord. At si Lord, kapanig natin, kakampi natin ng Diyos. Sino naniniwala kakampi natin ng Diyos? At ang Diyos natin, mas makapangyarihan kay Satan. So si Lord ang bahala. Hindi natin nakikita si Satan, pero ang Diyos natin ay nakikita siya, at ang Diyos natin ay kakampi natin, at ang Diyos natin ay makapangyarihan higit sa Kanya. Amen ho ba doon? Kaya si Lord ang bahala doon, huwag kang mag-alala. Pero ang hirap-hirap po harapin ang problema na hindi mo nakikita. Lalo na po yung mga problema na nananatili po sa ating isipan. Meron po mga problema na nasa isip lang natin. The worries of our mind. We cannot see it. Di natin makita. But it's there. Mga alalahanin at kabalisahan ng isip, we cannot see it, but it's there. You can see it. Hindi mo siya makita. Buti kung meron tao, may dumi sa mukha, may dumi ka sa mukha. Nakikita, tatanggalin Ito, nandun lang siya, hindi mo siya nakikita, pero nababalisa ka, puno ka ng alalahanin, at kung titignan ka ng kapwa mo, hindi rin nila makikita sa'yo. Hindi rin nila makita kung puno ka ng worry sa buhay. Alam niyo po, yung worry ay isang problema na kinakaharap ng maraming tao ngayon. Naniwala ho ba kayo doon? Yung worry ay isang problema na kinakaharap ng mga tao ngayon. Worry is so common nowadays. Bakit po napaka-common ng worry? Kasi yung worry po, sa panahon natin, ang hirap po mabuhay sa panahon na, ang daming pangangailangan sa panahon na to. Alam niyo po, noong unang panahon, simple lang ang buhay. Simpleng-simple lang. Now, life is so complicated. Do you agree with me? Ang daming pangangailangan para sa buhay na ito sa panahong ito. Life becomes complicated in our time. So, people often worry. It's so common with people. That we think about our problems. It's all in our minds. It bothers us. Nagagambala tayo nito, nahihirapan tayo dito. Nasa isip natin siya lagi. At sa sobrang common po ng worry, sa sobrang common niya, nagiging chronic na siya. Pag madalas na po tayo nag-worry, madalas na po tayo nag-aalala, nababalisa, madalas tayo nag-iisip ng mga problema natin, sobra-sobra, ito po'y nagiging chronic na. Nagiging madalas na siya, at palagian na. Nagiging chronic siya. Yan po ang problema. Common na, nagiging chronic pa. Kaya pag tayo po ay chronic na yung ating pag-worry, it leads us to a downward spiral. Hindi ka iaangat niyan Ilalaglag ka niyan, paikot-ikot, pababa. At kaya po ang pag-uusapan natin ngayon ay itong problemang hindi natin nakikita, hindi nila nakikita, pero naapektuhan tayo sa ating isipan. Paano ba natin mapapagtagumpayan ang worry na yan? Kung yan ay common, nakaka-relate ka, paano ba natin mapapagtagumpayan yan? At yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang salita ng Diyos. Medyo mahaba po ito, kaya sundan niyo po ako sa pagbabasa. Matthew 6:25-34, sabi po dyan, therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear.
Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you by worrying add a single hour to your life? Meron ba tayong, may dadagdag ho ba sa buhay natin ng pag-alala? Ito'y tanong na nandun na rin po ang sagot. Ano ho? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothed the grass of the field, which is here today, and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Lord, we thank you today for your word and for your presence as we worship you. Tunay po, hindi masasayang nagpunta kami sa church. Ito na ang pinakamagandang lugar na pupuntahan namin tuwing linggo. Dahil narito presensya mo, naririnig namin ang salita mo at kinakatagpo mo kami. Lord, hindi sayang, narito kami. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pinupuri ka namin, mangusap ka sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, malakas sa malakas, at makakaupo na po tayo. When we talk about worry, ano ba ang nagiging sanhi nito? What causes our worry? Ano ba ang cause ng pag-worry natin sa ating isipan? What is the cause of it? What causes us to worry? Now, worry is caused by the anticipation of a future negative event. Ito po yung nag-anticipate ka ng future event na negative. So dalawang bagay po. Una po, it's all about the future. Worry is about the future, yung parating pa lang. Ano po? At pangalawa, worry is all negative. Ano po? Hindi siya positive. Ano po? Yan ang katangian ng worry. Ang worry po ay tungkol sa hinaharap at ito ay tungkol sa kaisipang negatibo. Hindi siya maganda. Parang may mangyayaring hindi maganda sa'yo. Halimbawa po ng worry, meron kang kabatchmate na balitaan mo namatay. Nung mabalitaan mong namatay, naisip mo, naku, namatay siya, baka ako nang kasunod. Diba yun yung may worry? Ano po? Meron ba dito nag-isip na nabalitaan mo yung kabatchmate mo, yumaman, sasabi mo, ako nang susunod na yayaman. Hindi ganun ang worry. Walang nag-iisip ng ganun. Merong pinagpala, ako nang susunod na ibibless ni Lord. Walang nag-iisip ng ganun pagdating sa worry. Sa worry, laging negatibo. Lagi siyang catastrophe ang iniisip niya. Yun yung worry. It's something about the future that you're anticipating, but it's a negative event. Negatibo ang mangyayari sa'yo. Ay, nagkasakit siya. Baka ako na magkasakit din. Diba? Minsan merong, diba? Mga babae, merong nagkasakit ng certain for women only na sakit. Ako, yung iba gusto na rin magpatingin. Kasi nagwo-worry baka sila mayroon din ganun. So, it's a negative event. It's a type of anxiety that usually, ito yung isang uri ng anxiety, yung worry. That is irrational thoughts that are irrational. Hindi siya rational. Parang, pag-iintindihin mo, hindi dapat ganun ang tinatakbo ng isip. Pero ganun tumatakbo. Irrational. Bakit ko po sinabing irrational? Meron pong research kasi tungkol sa worry na ginawa. At natagpuan nila doon na 91% ng worry natin hindi talaga nangyayari. Hindi talaga nangyayari. 91% ng kinababalisahan mo, pinag-aalala mo ay hindi naman nangyayari. 91%. At kung mangyari yung 9%, yung 9% kung mangyari man yon, mga kapatid, it's not too bad as you think. It's not as bad as you think. Kasi yung mind natin may siya tatawag dito. Negative kasi pagdating sa worry ang pattern niya. So, yung 9% akala mo bad, it's not bad as you think. Kung mangyari man
But most of the time, 91%, hindi mangyayari yung pinag-aalala mo. Hindi mangyayari yung wino-worry mo. 91%. So it's irrational. Ano po? To use our energy, to consume our strength, thinking about things that will never happen. To worry about things that will never eventually happen. That is how irrational worry is. Ano po? Napaka-irrational niya. Tatanungin ko ho kayo, meron pong top 3 worries. Ano kaya ito? Ano kaya itong top 3 na wino-worry ng tao? Sige nga po, sagutin natin. Sige po, anong top 3 na wino-worry ng tao? Grabe naman talaga. Pera, bayarin, laging ganun. Ano po? At tama naman ho kayo. And i-confirm po ng Bible yan sa atin. Now, nagsimula tayo sa verse 25. Pupuntahan ko lang yung verse 24 kasi magkarugtong pala yung verse 24, 25. At para ma-interpret mo yung verse 24, kailangan mong sundan yung kasunod na verse. So, tingnan nyo ha, worry natin ang finances. Tingnan nyo po, ito yung popular verse. Sabi dyan, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and talking about finances. Now, natapos na ba doon? Ito yung karugtong. Therefore, pag sinabing therefore, kung kaya nga, ibig sabihin, nagsasalita siya doon, huwag niyo pagsilbihan ng, hindi niyo pwede pagsilbihan ng Diyos at pera, ha? Kaya nga, sinasabi ko sa iyo, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and body more than clothes? So, anong kinalaman ng pera dito sa verse na to? Kasi yung clothes, yung food, yung everything that your body needs can be provided by money. Tama po ba? Kaya ang nagiging concern ng tao, money. To the point na nagiging master niya yun. Nagiging mas priority niya yun sa Diyos. Yung finances. Oo, alam ni Lord, problema natin yung pera. Kailangan natin yung pera. Tama po ba? Pero para ubusin natin yung ating lakas at isip, kakaworry sa pera, at gawin pa nating Panginoon to. Pagsilbihan natin ito, doon na tayo nagkakaproblema. Doon na tayo nagkakaproblema. Kaya sinasabi po dyan, do not worry about your needs. To the point that the only answer will be making money your master. Serving money rather than serving God. Ano po? Finances, totoo po yan. Pinoproblema ng tao yan. Iisa lang ang isasagot lagi. Pera. Ano pa po? Ano pa yung wino-worry natin bukod sa pera? Ha? Alam niyo po, totoo po yan, it's our health. It's our bodies. It's our health. We worry about our health. Ano po sabi dun sa verse? Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body. What you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? We worry about our health, our body. Yung body natin ang nagdadamit, yung body natin ang kumakain, yung body natin ang nagtataglay ng buhay sa atin. Kaya nagwo-worry ho tayo eh. Pag yung katawan natin ay masira, iniintindi natin, nagiging alalahanin natin siya. Nagiging cause of worry natin. Kaya nga hindi po sa Pilipinas, may kasabihan po tayo that health is, pero sinasabi nating health is wealth, pero do we take care of our health? Meron ba ritong nagda-diet para maging healthy? Meron o ba? Parang walang gustong umamin. O wala talaga. Ano? Meron o ba ditong nag-exercise lagi-lagi, religiously, for his health or for her health? Meron ba? So if we really are concerned, worried about our health, then we need to take care of it. Tama po ba? It's our body. Ano po, yung katawan natin, nagwo-worry tayo. Baka magkasakit tayo. Mahal pa naman magkasakit. Ano po, pag nagkasakit ka, damay pati pera mo, finances mo. Tama po ba? Damay finances mo pag nagkasakit ka eh. So, yun tumatakbo sa isip ng tao. Paano ko magkakapera? Paano ko babayaran to? Paano pag nagkasakit ako?
Saan ako kukuha ng, ba gagaling ba ako o mamamatay ba ako, etc. It causes us so much worry. Ano po? When we think about it too much. Ano pa po? Ano pa po ang iniisip ng taong kinababalisahan niya at nag-aalala siya? Tungkol saan? Ang gagaling lahat sumagot ha. It's all about the future. We think so much of the future. We are so worried about the future. What will happen next? Ano? Tingnan niyo po sabi diyan, therefore do not worry about tomorrow talks about the future. Why should I not worry about? Ibig ba sabihin niyan, hindi na ako magpaplano? No. Ang sinasabi po diyan, huwag ka masyado namang problema sa hindi pa dumadating. Amen po ba? Yun na nagkikreate ng worry kasi hindi pa naman dumarating, sobra mo ng pinoproblema. For tomorrow will worry about itself. Leave the worries for tomorrow. Why? Marami ka ng problema sa ngayon. Each day has enough trouble of its own. Sa bawat araw ay may sapat ng suliranin na dapat mong harapin. Bakit mo pa idadagdag ang bukas, ang susunod na mga araw ni hindi nga natin alam kung nandun pa tayo sa araw na yun. Tama ho ba? This is how people would worry. Ano po? Sabi nga eh. Advance tayo mag-isip. Sa sobrang advance natin mag-isip, pati yung hindi magandang mangyayari, naisip na rin natin. Kaya tingnan niyo po ang tao, nagpapahula, magbabayad, para lang magkaroon siya somehow ng idea ano ang future niya. Well, of course, hindi totoo yun. Hanap buhay lang yung panguhula. Tama ho ba? Huwag ka na magpahula, magtiwala ka na lang sa Diyos. Amen po ba? Manghuhula, magbabayad pa, mali-mali pa yan. Niloloko ka lang, sa Diyos magtiwala ka. Mas mapapanatag ka. Amen po ba? Ano bang naaapektuhan pag nagwo-worry tayo? Ano naaapektuhan sa atin, mga kapatid? First is our peace of mind. Because worry dwells in the mind. Ano po, diyan niya nagtatambay sa isipan natin. So ang unang apektado diyan yung peace of mind, yung kapayapaan mo. Tatakasan ka ng kapayapaan. Ano po, kaya may sagot din po ang Bible pag tayo po nagwo-worry na, paano mananatili yung peace? Sino gusto malaman yon? Pag tayo nagwo-worry na, paano mananatili yung peace? May sagot po ang Bible dyan. Tingnan niyo po, daling ko po kayo sa Philippians. Sabi po dyan, don't worry about anything, but in everything, huwag ka raw mag-alala sa kung anumang bagay, but sa lahat ng bagay, ito'y ipanalangin mo. Prayer, napakasimpleng sagot. Panalangin, pero yung panalangin, makakatulong sa'yo na hindi ka mag-alala. Panalangin, kakausapin mo ang Diyos. And petition with thanksgiving, manghihingi ka sa Diyos pero magpapasalamat ka rin sa Kanya. Maliwanag na maliwanag, pag nananalangin tayo, nanghihingi tayo, hindi masamang manghingi sa Diyos. Tama po ba? Kasi nasa Diyos ang kasagutan, nasa Diyos ang katugunan natin. Pero pasasalamatan din natin siya. Pasasalamatan natin siya at pinipresenta natin yung kahilingan natin sa Kanya. At kapag totoo sa puso't isip natin na atin pong ibinibigay sa Diyos ang ating kahilingan at nagtitiwala tayo sa Kanya, ano mangyayari? Sabi diyan, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Yung kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ang isip ng tao, beyond our minds, will guard our heart and our minds. Babantayan nitong isip at puso natin sa pamamagitan ni Jesus upang hindi tayo manatiling nag-aalala at nandun ang kapayapaan sa puso natin. Alam niyo ho, pag wala tayong kapayapaan, wala ring kaligayahan. Tama po ba? Pag wala tayong kapayapaan, wala ring kaligayahan. Kinaalala ko po, may sikat na awit noon at kaya siya sumikat dahil sa simpleng kanta niya. Pero ang daling tandaan, ang kanta na yun, sabi doon, don't worry, be happy. Kapag walang kapayapaan, walang kaligayahan. Pag wala kang kaligayahan pag ikaw ay nag-aalala lagi. Ano po? Naaapektuhan ito ang ating damdamin, ang magandang pakiramdam natin, nawawala pag nag-aalala ho tayo o nababalisa. Ano ho? Kaya una naapektuhan, peace of mind. Pangalawa, it's our physical well-being. Alam niyo po ba, merong mga
nararamdaman ang tao na dahilan yan ay worry. Physical na nararamdaman. Mararamdaman niya yung sensation sa katawan niya because after it consumes your mind, your mind, it runs through your body. Because mind and body has its connection. Pag inutos ng isip, gagawin ng katawan. And the same is what would be the content of our mind would affect our bodies. Yung mga nagwo-worry lagi, may chronic worry na, meron niya madalas, may headache, may dizziness, pero pag nagpatingin naman sa doktor, normal naman. No? Meron niyang parang nahihirapan lumunok, parang kasama yung throat, may palpitations ang dibdib, mabilis ang tibok ng puso, yung stomach niya laging parang puro acid, tumatakbo na sa katawan, yung worry. Nararamdaman na yung physical well-being is being affected by it. So napakahirap nito. Kasi nga hindi mo siya kita eh. Pero tinatamaan ka. Hindi nga nila alam eh. Pero marami kang alalahanin. Hindi ka nito pinapatulog. No? Hindi ka nito pinapatulog. Physical well-being. Kasi may inaalala ka. Kaya tanong dito, paano ba natin ito mapapagtagumpayan? Sino gusto malaman yun? How do we win over our worries? If it's so common, if it becomes chronic to people during our time nowadays, then how do we win over it? Now, if we would just fight it with our own strength, we would not be able to overcome it. Ang simple lang ang sagot ko, ang Diyos ang kailangan natin dito. Ang Diyos ang kailangan natin. Una, dapat nating tandaan na kapag tayo nagwo-worry na, tandaan natin ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. God cares. Sabihin natin ng malakas, God cares. He cares for us. Yan ang nalilimutan ho natin. Na ang Diyos ay nagmamalasakit po sa atin. Tingnan niyo po sabi dyan ng Panginoon, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? So, kung nagkikare ang Diyos sa mga ibon na hindi nga nagtatrabaho o nag-iisip ng kanilang kinabukasan, ay inaalagaan ng Diyos, pinagmamalasakitan ng Diyos. Ibon lang ho yun ha. Tingnan nyo paano mag-care ang Diyos. Kinumpare niya ibon versus tao. Kinumpare niya yung ibon versus tao. Yung ibon nga, wala naman gagawin yan, hindi naman kasing halaga ng buhay ng tao yan, ay nagmamalasakit ang Diyos. Ang sabi dyan, bakit hindi ba higit ikaw? Di ba higit ikaw dyan? Mas magmamalasakit ang Diyos sa'yo. Pinaiintindi sa atin na kung sa maliliit na bagay nagkikare si Lord, lalo pa sa'yo, God cares for you. Sabihin mo sa katabi mo, God cares for you. Paano po tayo nauuwi sa worry? Tingnan niyo po paano tayo nauuwi sa worry. Nauuwi tayo sa worry kapag we care too much about our problems. Worry happens when we care too much about our problems. Tanong, Pastor, wala akong pakialam sa problema. Hindi. Ang problema mo, pag-iisipan mo pa rin. Pero nagiging worry na siya pag sobra ka nang nag-iisip tungkol dito. Pag sobra nang siya na lang ang iniisip mo lagi, doon na nagiging worry. Nasusundan niyo po ako? When you care too much about your problem, you care too much about it, then you think about it so much, you are overthinking it, thinking of it, then it becomes worry. Doon na siya nagiging worry. Kailangan sakto lang kung paano natin siya iniisip. Pag nasosobrahan na ang pag-iisip natin doon, nagiging worry na yun. Hindi na po yun healthy. Hindi na po yun magbibigay ng solusyon sa atin. Tama po ba? We care too much. Kaya nga, importante, alam natin, ang Diyos nagkikare sa atin. Para hindi tayo mag-care so much sa worries, sa problema natin. Alam natin, meron pang nagkikare sa atin bukod sa sarili natin na iniisip natin, paano ko to susolusyonan? Paano tong problema na to? Andyan ang Diyos. Andyan ang Diyos. He cares for you. Kaya tinan niyo pong bili ng Bible. Pag marami tayong worry sa isip natin, sabi diyan, give all your... Kanino raw po natin ibibigay?
Give all your worries and cares to God. Lord, binibigay ko na po sa iyo lahat ng problema ko, alalahanin ko, kabalisahan ko, Lord. Lahat po binibigay ko sa iyo, Panginoon. Tatanggapin kaya ng Panginoon yon? Yes, because He cares for us. Sabi diyan, for He cares about you. Why would God listen to your prayers? Why would God accept all your worries and He Himself would take it? Ano po? It's because He cares for you. Nagmamalasakit siya sa'yo. Huwag nating kalimutan pag nag-aalala tayo, nagmamalasakit si Lord sa atin. He cares for us. Amen po ba? Baka isipin mo, it's all about the future. Baka inisip mo, Lord, paano pagtanda ko? Sino mag-aalaga sa akin? Ang tanong, tatanda ka pa ba? Yun ang tanong eh. O baka mag-worry ka tuloy. Naku, baka hindi na ako tumanda. Kaya yung tumanda, congratulate nyo sila. Bakit naabot nila yun eh? Hindi mo nga ano kung aabutin mo eh, di ba? So, inisip mo, paano pagtanda ko, Lord? Sino mag-alaga sa akin? Si Lord ang bahala. Tinan yung pangako ni Lord. I am your God. Siya ba ang Diyos mo? And will take care of you. Sabi niya. Until you are, hanggang kailan daw? Until you are old. So, and your hair is gray. I made you. And I will care for you. Ako lumikha sa'yo. And I will care for you. I will give you help and rescue you. Minsan, when we grow old, we feel helpless. Tama po ba? We feel helpless kasi baka hindi na tayo ganun kalakas, hindi na tayo ganun kumikita, hindi na tayo ganun kasigla. But God will take care of us, sabi niya. Amen ho ba doon? Basta siya ang gawin mong Diyos. Basta siya ang Diyos mo. Siya ang bahala sa'yo. Sabi ni Lord, hanggang pumuti ang buhok mo. Siya pala nauna kay Sharon Cuneta. Siya pala ang nauna. Hanggang pumuti ang buhok mo, ako bahala sa'yo, sabi ni Lord. So God cares for us. When we are worrying, think about it, God cares for you. Kung ano yung kinababalisa mo, pwede mong ibigay sa Kanya. Pangalawa, God is in control. God is in control. Ano pong sabi dyan sa, bakit ko po nasabi na ang Diyos ang may control? Kasi ang tao ganito, gusto niyang makontrol yung sitwasyon niya. Kaya siya nagwo-worry, gusto niyang makontrol yung sitwasyon niya. Tinan niyo pong sabi dito, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang tao, kaya niya iniisip yung bukas kasi para somehow meron siyang control doon sa pwedeng mangyari. Yun ang tao. Pero alam niyo po ba na sa buhay nating mga tao, may mga bagay at sitwasyon na hindi mo kayang kontrolin. Hindi mo makokontrol. You cannot control it. It will happen. It's beyond your control. The reason worry happens is when we want to control the outcome of a situation. Gusto nating makontrol yung outcome ng sitwasyon. Kaya mo gustong malaman yung bukas para somehow meron kang magawa para makontrol mo yung mangyayari. But sa totoo lang, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang kontrolin. Diyos lang ang makakakontrol nun. Amen ho ba? Diyos lang. Alam niyo po, pagka ganitong umuulan, noon, nag-iisip ako, Lord, ang lakas na naman ng ulan, Sabado pa lang. Marami kayang, at pag linggo nakita ko umuulan pa rin, marami kayang sisimba. Nagwo-worry na ako, baka konti magsimba. Nagwo-worry na ako. Nung na-realize ko that I should not worry about the things I could not control, then it has set me free. Kanina, first service, 9 a.m., kung konti ang dumating, buti na lang, marami rin, parang ngayon. Okay lang. Kung 10 lang kami, it doesn't matter. I don't mind. Bakit? Hindi ko makokontrol ang weather. Gustuin ko mang umaraw, hindi ko mapapaaraw. Tama po ba? At kung umaraw man, hindi ko rin makokontrol ang desisyon ng Kristiyano kung magsisimba siya o hindi. So why should I worry about the things that I could not control? Hindi ko makokontrol yun eh. So kung 10 dumating, wala akong magagawa. Hindi ko naman pwedeng paarawin, hindi ko naman pwedeng pilitin ang tao sumimba kung hindi naman nila gustong sumimba dahil umulan. Kaya kahit umuulan po, konti dumating, buti na lang, praise the Lord, hindi naman konti dumating, palakpakan natin ang Panginoon.
kaya ang bungad ko po sa inyo, God bless you for showing up in church today. Bakit? Maraming tao, idadahilan na po yung ulan eh. Ay, umuulan eh. Mag-online na lang ako. Next week na lang tayo magsimba. You are here because you know worship is very important sa buhay natin. Tama po ba? It's not just part of our life, it's our life to worship God. Tama ho ba? Kaya umulan man o umaraw, may pagsubok o wala, may pagpapala o wala, sasamba tayo sa Diyos. Amen ho ba? Nakokontrol mo man yung sitwasyon o hindi. Ganito kasi po yan eh. Kung naniniwala tayo, sino sa inyo naniniwala? Ang Diyos ang may control. If God is in control, then why should we worry? If we really believe that He is in control, so why should we worry? Ang Diyos pala may control eh. Bakit tayo nag-aalala? At kung sa buhay na to, yung kaya mo namang kontrolin, magagawa mo ng paraan, bakit ka mag-worry? Yung kaya mong kontrolin, magagawan mo ng paraan, bakit ka mag-worry? Yung hindi mo kayang kontrolin, hawak ng Diyos, bakit ka mag-worry? Ito pong katotohanan sa atin. We worry because we want to be in control. That's the point. Kaya pumapasok ang worry, gusto natin tayo ang in control, hindi si Lord. At dahil dyan, it shows how little faith we have in Him. Na kapag may sitwasyon, we want to solve the problems, we want na tayo po ay gagawa para ang mga problema natin, malunasan natin. Kasi parang may control tayo. Kaya yung tiwala po sa Diyos, napaka-importante. Amen ho ba doon? Napaka-importante niya. So dalawang bagay po, tandaan natin. Pag nag-worry po tayo, tandaan natin, nagmamalasakit ang Diyos, pwede mong ibigay ang alalahanin mo sa Kanya. Pangalawa, siyang may control sa nangyayari sa buhay mo. Kung inalaw niya, God has a purpose why He allowed it to happen in your life. And trust in Him that He is in control. Alam niyo po, itong worry na to, pag tayo po ay lagi na nag-aalala, lagi nababalisa, it's like a mental torture. Ano po? It's not a physical torture, it's a torture in the mind. You think of your finances, your health, your future, everything. And it's like a torture. It's hard to be at peace or be happy because our minds are full of worries. Yun po ang mahirap dito. At sana, narinig niyo na po ba itong salita na to? Yung nonchalant. May mga narinig kayo sa mga bagets. Ano ba yung nonchalant na yun? Nonchalant. No? Parang kanta ni Willie Revilla yun. Nonchalant. Yung mga nonchalant, mga taong relax lang, calm. They don't worry so much. Ano po, ito yung mga taong ganon, mga nonchalant. Sinisigawan na, relax na relax. Walang ka stress, walang ka worry. May mga taong gano'n, nakakainggit. Yung walang, meron ng emergency dyan. Ay, emergency. Gano'n lang. Nasasunog. Oy, may sunog. Yung iba talagang OA na, lahat na ng balde, dinala, drum. Ay, may sunog, oh. Ganun na, relax lang sila. Walang ka-worry-worry sa buhay. Sana nga all ganun. Pero hindi eh. Sa katotohanan, maraming tao nag-i-struggle sa isip nila. They have struggles in their mind. And that struggle would really make life difficult for them. Mahirap. Hirap, di mo kita eh. Pero ramdam mo, pambihira yan. No? Ramdam mo, apektado ka. No? Pero ano man ang, alam nyo po, sinasabi ko common, mararanasan natin. Pero paano tayo magtatagumpay? Dalawang bagay lang, don't worry because God cares and God is in control. Don't try to control the situation. Huwag mo nang kontrolin yung sitwasyon. Surrender to God. Accept what is happening and worry will flee. Worry will be gone. God cares and God is in control. Kung may matatandaan kayo ngayong umaga, nagmamalasakit ang Diyos. Kung ano man nangyayari sa'yo ngayon, He is in control of everything. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat.
Sambahin natin ang Diyos. Worship God. Hallelujah. Be still and know that I am. Be still and know that I am God. Be still and know that I am. Say, be still and know that I be still. Be still and know that I am. Be still and know that I am God. Be still and know that I am. Be still and know that I am God. Be still and know that I am. Be still and know that I am God. Know that I am God. Know. Come on, we sing it out. Let's lift our hands. Sing. Stand still and see His glory. Stand still and see His glory. God, stand still and see His glory. Stand still. Stand still. Come on, can you lift your hands as we declare it out? Stand still and see His glory. Stand still and see His glory. God, stand still and see His glory. Stand still and see His glory. God, see His glory. See His glory, God. Standing still. See His glory, God. Stand still and see His glory. Stand still and see His glory, God. Stand still and see His glory. Stand still and see His glory, God. Hallelujah. Naniniwala po ako, narito ang Panginoon at naniniwala po ako na ang Diyos ay naririto para sabihin sa iyo, kapatid, that He cares for you, that He's in control of your situation, na narito ang Diyos para tulungan ka sa iyong kalagayan. Ngayong umaga, kung ikaw yung kanina pa kinakausap ng Diyos, you have full of worries in life. God cares for you. That's why He's telling you this. He cares for you. And He's in control. You just need to trust in Him and put your faith in Him. Whatever is your situation, God is here. Kung ikaw yun kapatid, I'm inviting you to the altar of the Lord. Ilapit mo siya. Diba sabi ng Bible kanina, give all your worries to God. Bigay mo kay Lord. Bigay mo sa Kanya. Nagmamalasakit siya sa'yo. Kaya ngayong umaga as our praise team sings, I'm inviting you, punta ka sa altar. Bigay mo kay Lord lahat ng kabalisahan mo, lahat ng alalahanin mo, ibigay mo sa Kanya. Nagmamalasakit siya sa'yo. Come to the altar of the Lord. Sige po, mananalangin tayo. Lord, we want to see your glory, God. We want to see you move, Lord, in our lives, God. Ayaw naming dalhin ang kabalisahan sa isip namin, Panginoon. Gusto namin magtiwala sa iyo, Panginoon. We want to trust in you, God. Oh, we worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, hindi namin kaya. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon.
po na lumapit sa altar ng Panginoon, hindi po kayo bibiguin ng Diyos. God is here. He cares for you and He wants to help you. Sa paglapit po ninyo, naniniwala ako, nakukunin ng Diyos ang kabalisahan at alalahanin ninyo. Gagawa ang Diyos sa inyong buhay. Di kayo lumalapit sa tao, lumalapit kayo sa Diyos. God is here for you. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Nagpapasalamat kami na meron kaming malalapit ang Diyos. Sa totoo lang, Panginoon, di namin kaya kung minsan. Alam mo kung paano kami nahihirapan sa aming mga iniisip, sa aming mga alalahanin, Panginoon Diyos, sa aming mga kabalisahan. But Lord, we have a God who cares for us. Na nagmamalasakit ka sa amin, Lord, na hindi namin ibigay sa iyo lahat ng aming mga pinoproblema, Panginoon. And Lord, even now, Lord, nagpapasalamat kami dahil kung hindi man namin alam ang mga bagay sa buhay namin, hindi namin makontrol, alam namin that you are in control of everything, Lord God. So today, we want to put our trust in you, Lord God. Binibigay namin ang tiwala namin sa iyo dahil alam namin, Lord, yung di namin kaya-kaya mo. Tulungan mo kami, Panginoon. Sa iyo po kami sumasandal, sa iyo po kami umaasa. And today, Lord, I speak blessing to your people, Lord. Lalo na po yung mga pumunta sa altar nyo. Hindi ko alam bakit sila lumalapit sa inyo, pero alam nyo ang dahilan bakit. Panginoon, kayo pong kumatag po sa kanila. Huwag niyo pong hayaang uuwi sila sa kanilang tahanan na wala pa ron ang kapayapaan sa kanilang isipan. Lord, panauliin mo ang kapayapaan sa isipan nila, sa puso nila, Panginoon. Alisin yung kabalisahan at alalahanin. At Lord, ano man ang problema nila, tulungan niyo sila, Panginoon. Sa iyo kami umaasa, Panginoon. Niniwala kami may gagawin ka after this prayer. May gagawin ka sa buhay namin, Lord. Hindi kami lumalapit sa iyo na para umasa sa wala. Umaasa kami sa isang buhay na Diyos. Makapangyarihan ka sa lahat. Panginoon, I speak blessing upon them today. Sa mga may sakit, I speak healing, Lord God. Kung ano man ang karamdaman niya, Lord, let your healing flow sa buhay ng tao na yan, Lord. Sino man siya. Kung meron siyang pangangailangan pinansyal, kayo magpo-provide sa kanya, Panginoon. At Lord, salamat po, hindi kami mag-aalala sa aming future, Panginoon. Dahil hawak mo ang aming kinabukasan. Lord, marami pong salamat. Itong aming kapahayagan ng tiwala sa iyo at naniniwala kami, tinatanggap mo to at tinutugon mo kami. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin sa umagang ito. Mga kapatid, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? At atin pong itaas ang ating mga kamay, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng Diyos, dakilang Diyos, sa pagtatapos po ng gawain ito. Buo naming binibigay ang aming tiwala sa iyo at ang lahat ng aming alalahanin, binibigay namin sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin. As we lift our hands, we receive your blessing, your favor, Lord God, and your, Lord God, love sa buhay po namin, Lord God. And Lord, we thank you. As we lift our hands, we give you all the glory, the praise, and the honor. We worship you, Lord God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.